Ang 20 anyos na si Jamaica, madalas daw sawi sa pag-ibig. Pero nung nakatagpo ng magmamahal sa kanya, kinu-question naman ngayon ang kanyang pasya. Ang 20 anyos na si Jamaica, may daddy issues daw. Bata pa lang kasi siya, naulila na sa ama. Sa pag-iinom niya po ng alak, kaya namatay na po. Nahirapan po kami dahil po anim po kami magkakapatid. Umuulam lang po kami ng asin at saka yung mantika. Ang kalinga ng isang ama, hinanap daw ni Jamaica sa mga lalaking inibig niya. Pero lahat daw ng mga ito, iniwan siyang luhaan. Yung una po, 16 years old po, binuntis niya po ako. Naghiwalay rin po kami, 4 na buwan lang po kami. Hindi po sila nagsusustento po sa bata dahil po kasi ang akala ng kanyang pamilya, hindi niya daw po anak. Kaya kinaguhit ko na lang po mag-isa yung anak ko. Nagkaroon po ng pangalawang boyfriend. 1 linggo lang po kami nagsama. Nagkaroon po ako ng pangatlong boyfriend. Niloko rin po ako. Iniiwan daw siya ng mga dati niyang nobyo sa tuwing nalalaman ang kanyang kondisyon. Nagkaroon po ako ng sakit na epilepsy. Katunayan, habang naroon kami sa bahay ni na Jamaica, bigla siyang inatake. Ano nangyayari sa kanya, nanay, ngayon? Matigas po yung tiyan po. Pero normal po yan, nay. Normal po. Nawawalan po ako ng malay. Hindi ko po naramdaman. Naimatay na lang po ako. Ang hirap po magkaroon ng sakit dahil po wala pong pambili ng gamot. Ito po yung gamot na iniinom ko po para po sa epilepsy ko. Dahil dito, hindi na raw umasa si Jamaica na makakahanap pa ng lalaki gaya ng kanyang tatay Jovito na mamahalin at tatanggapin siya ng buong buo. Hanggang may panibagong dumating sa kanyang buhay. Tinanggap ako kahit may sakit ako, kahit may anak na ako. At may isa pa raw itong pagkakatulad sa kanyang ama, ang kanyang tatay Jovito at ang kanyang iniirog na si Jaime, magkasing edad. Nung naging kami ay 18 years old po ako, tapos siya naman po ay 56. Pumatala po ako sa bata. Ano ba problema doon? Kako, nagmamahalan naman kami. Dito sa bayan ng Bawang sa La Union, mag-isang itinataguyod ni Jamaica ang kanyang anak mula sa una niyang nobyo, si John Alex, 3 taong gulang. Hirap siyang lumalaki dahil po sa sakit pong umaatake po. Ilang beses ko na po nabibitawan. Samantala, dahil ilang beses na ngang nasawi sa pag-ibig, Binilinan po ko ng aking pamilya, huwag muna pong mag-BF, tapusin ko muna ang pag-aaral ko at tutulungan ko pa po sila. pero ang hindi alam ni Jamaica, may lalaking muling kakatok sa kanyang puso. Si Jaime, isang janitor. Dahil subsob sa trabaho, 41 anyos na raw nung unang nagkanobya na ang edad kalahati ng sa kanya. Nasa 22 o 23 po. Nung nagsama po kami, buntis na siya. So yung batang yun, na ipinanganak niya noon, hindi ko tunay na anak. Tinuri ko na siya tunay na anak. Inako man niya ang pagiging ama sa anak ng kanyang kasintahan, ang kanilang relasyon, na uwi pa rin daw sa hiwalayan. Pero si Jaime, patuloy raw na nagpakaama sa anak ng dati niyang kinakasama. Binibisita pa rin niya ito sa kanyang tinutuluyan, kung saan naman nakilala niya si Jamaica, na kapitbahay pala ng dati niyang kinakasama. Nung nagmimirinda po kami, nakatingin po sa akin itong dalaga. Nakonsensya naman ako, binigyan ko siya ng pamirinda. Habang nagmimirinda kami, nagkikwentuhan. Una ko po siyang nakikita ay atrato ko po sa kanya ay uncle. Masipag siya. Nagwawalis, naglalaba, hindi ko muna siya linigawan. At nung naglakas ng loob na raw siya na umamin kay Jamaica, Sabi niya sa akin, hindi pa muna dahil nag-aaral pa ako. Kasi baka madaming sasabihin yung mga tao dito.
Makalipas ang 3 taon, nakipag-break si Jamaica sa kanyang nobyo. Nasa legal na edad na raw siya noon nung muling nagparamdam sa kanya si Jaime. Sulat pa ako, ligawan siya. Hindi ko pa po siya nagustuhan. Si mama ko po ang nagdedesisyon po sa akin para sawayin ko po si Jaime. Pinagsabihan na po ako ng mama ko, huwag ka nang maghanap ng iba, yan na lang matanda, mas maganda pa para gumanda ang buhay mo at para tuloy-tuloy ang paggamot mo sa iniinom mong gamot dahil sa epilepsy mo. Nung una ko siyang nakita, parang siyempre alangan po ako kasi mas matanda sa akin. Kasi yung edad ng po ng asawa ko. Gusto ko po yung maging asawa niya po yung anak ko. Anggap po siya na may sakit po siya sa epilepsy po. Sabi ko kahit mas matanda sa akin, basta mahal ka. Pag bata naman, lulukuhin ka rin. May trabaho po siya. May edad na po rin po ako, may sakit po akong epilepsy. Subukan mo lang, ano mo yung ugali niya, pag maganda yung ugali niya, doon mo lang sasasagutin. Yung hirap ko po noon, kasi mahirap po maging nanay-tatay. Sinagot ko na po. Naging kami na nung 18 years old siya. Batid naman daw ni Jaime na naging practical lang si Jamaica, kaya siya sinagot nito. Tanggap ko po yung practical. Okay lang po sa akin, mahal ko sila. At para patunayang seryoso raw si Jaime sa pangako niya na aalagaan niya ang mag-ina, handa itong pakasalan si Jamaica. Sabi po kasi sa akin ni Jaime ay dahil po sa pensyon niya, mapangalan po sa akin. Siya yung nagsabi para matulungan niya po kami. Kapag hindi na po siya nakakatrabaho, nakapangalan po sa akin yung SS niya kapag namatay na po siya. Pero ayon kay Jamaica, habang tumatagal ang kanilang relasyon, Natulungan ko siyang mahalin dahil po sa bait niya tsaka mapagmahal po siya. Masipag, matulungin. Tinanggap ako ni Jaime kahit may sakit ako, kahit may anak na ako, at tinanggap ko rin po siya kahit matanda na. Karamdaman ko po na mahal niya ako. Totoo pong pag-ibig yung aming pagsasama. Ito po kami sa bahay po namin na binigay po kay daddy ko ng mga kaibigan niya at sa katrabuhan niya. Dito po yung aming kusina. at mas lalo raw itong lumalim nung nagsama sila sa iisang bubong. Si Jaime ay tawag ko sa kanya ay daddy. Ang tawag po naman po sa kanya, ma. Di biro-biro po mag-adjust. Malalo na ako ang kwart ng edad na. Kaya ako nahirapan mag-adjust dahil pagsisilpon. Puyat niya, ako natutulog na, siya gising pa rin. Sa madalas po namin pag-awayan ay sa selos po. Kasi sa mga kinakausap po, nakikipagkwentuhan po sa aking mga lalaki dahil po sa kapitbahay namin, nagtatampo siya, nagsiselos. Natatakot ako, kaya ako nagsisilos, natatakot ako, baka makahanap ko ng mas bata. Sa edad niya po. Hindi po namin kayang mag-switch sa labas kapag lumalabas kami dahil po ang daming naiinggit. Bago lang po kami maghawak ng kamay kapag nandun na po kami sa pinapasyalan namin. Ang nandidinig ko lang sa mga sinasabi nila, bakit ginusto ng bata tumatanda? Tumatanda po ako sa bata. Ano ba problema doon? Kasi nagmamahal lang kami. At para patunayan na wagas ang kanilang pag-iibigan, nung nalaman nilang may isa sa gawang mass wedding sa kanilang bayan, sina Jaime at Jamaica agad na nagpalista. Sobra po excited na pakasalan ko siya. Kasi mahal na mahal ko po siya. Order po kami sa online po para po sa aming gagamitin po para sa kasal namin. Ito naman po yung suot ko nung kinasal ako, itong dress na to. Susot na lang namin sa special okasyon. At nitong December 17, dumating na ang araw na kanilang pinakahinihintay. Congratulations, Jaime. Congratulations, Jamaica. Ay sakto sa second anniversary namin bilang kasintahan. Kuya Jaime, you may now kiss Jamaica for 10 seconds. Yung sinabi ko nilang kiss the bride, ayun na po ay masayang-masaya na po ako dahil mag-asawa na po kami talaga. Ang pangako ko po ay Jaime ay yung hindi po kami maghiwalay at hindi niya po ako lulukuhin. Hindi naman po ako nagsisisi dahil po sa pinakasalan ko po si Jaime. Till then, do us part. Pero hindi raw sila nakaligtas sa mga mapangmata. Ang nabasa ko po sa comment na sa mga tao dahil sa edad po namin. At isa pa po sa mali po nilang sinasabi dahil akala nila ay mayaman daw
itong si Jaime, kaya po daw po ginusto. Hindi po ako mayaman. Mahirap lang po ako. Ang pagkakaroon ng malaking age gap ay talagang nakaka-apekto sa dynamics ng relationship. Mas may power usually yung mas nakakatanda. Siya rin usually yung mas financially stable. And yung sa emotional readiness, yung mas bata, probably mas immature yung decisions. Sa taong gusto mag-escape sa problema, syempre makakatulong sa kanya yung pagpapakasal. Siguro sa simula lang, posibleng magkaroon ng stress sa relationship na ganun. Pero kung malampasan nila yung mga struggles na yun, mapapabuti naman yung relationship. Kahit nagsimula ito for convenience lang, pwede namang umusbong at umunlad yung relationship na ganito. Kahit po may plano po kaming magkaanak, pero yun lang po kasi ay bawal na po kasi sa akin dahil po kasi sa sakit ko. Tanggap ko na. Ang tinutuloy ko na anak ko ngayon, yung anak niya. Mapapangako po ko sa kanya ay hindi na po ako maghanap ng ibang lalaki dahil siya na po talaga ang tunay na mahal ko. Hindi na ako makakagusto sa ibang babae. Siya na lang. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, maraming samahan nagsisimula sa pagiging praktikal. Pero umaasang sa pagdaan ng mga taon, nagmula man sa magkalayong mga panahon, ang tunay na pag-ibig unti-unti pa ring uusbong.